Ilang mga grupo, mga kapatid, ang nagtipon-tipon bilang pagtutol o pagprotesta sa pagbisita rito sa Pilipinas ni US Defense Secretary Peter Hegseth, mga tol, no? Hindi ko alam, mga kapatid, kung bakit, no, kung bakit sila tumututol na nandirito ang Defense Secretary ng Amerika, mga kapatid, na parang katuwang nga natin ng Amerika, 'di ba? Sa pagsugpo ng pamamayagpag ng China dito sa West Philippine Sea. 'Di ba? Sila ngayon nagpadala sa atin dito ng Typhoon missile at sila ngayon tumutulong sa atin para palakasin yung ating depensa rito sa China. Pero iba ang nasa isip nitong mga kababayan natin na 'to. No, hindi ko alam, mga kapatid, kung tutol din sila sa ginagawa ng China rito sa West Philippine Sea. Pero ngayon kasi nagsasagawa sila ng rally bilang pagtutol sa pagbisita ni US Defense Secretary Peter Hegseth. Alamin natin, mga kapatid, kung ano yung kanilang mga saloobin. No, wag natin silang husgahan. Balay nyo, meron naman punto yung kanilang mga ipinaglalaban. Alright, so bago natin to simulan, wag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to, mga tol. Nagrally naman sa Rojas Boulevard sa Maynila ang ilang grupo bilang pagtutol sa pagbisita ni US Defense Secretary Peter Hegseth sa bansa. Update po tayo sa ulat on the spot ni Oscar Oida. Oscar? Yes, Connie, pasado alas 11 nga ng umaga nang magtipon-tipon sa lugar ang ilang grupo sa pangunguna ng League of Filipino Students at Bayan Southern Tagalog para ipagsigawan ang kanilang pagtutol nga sa pagbisita ng US Defense Secretary. Naniniwala ang grupo na ang pagbisita ni US Defense Secretary Peter Hegseth ay bahagi umano ng pagpapalakas ng presensyang militar ng Amerika sa Pilipinas. So, Isang hakbang na umano'y nagtataguyod ng... Okay, so naniniwala itong grupong to na ang pagbisita ni US Defense Secretary Peter Hegseth ay nagpapalakas daw ng presensya ng militar dito sa Pilipinas, which is tinututulan nila, mga tol. Mga anak bayan pala to. No, anak bayan pala to. Yung mga ganitong symbol, mga tol, parang familiar sila, no. No, so ayaw nila sa Amerika, mga kapatid. Sana masaksihan din natin sila, no, na tumutulig sa, mga kapatid, sa CCP Chinese Communist Party, mga kapatid, no. Sana nakikita rin natin silang tumutulig sa presensya ng China, nagarapalan na umaangkin ng ating teritoryo, umaangkin ng ating mga bahura, nagtataboy sa ating mga mamamayang kababayan na mangingisda, nangwa-water cannon sa ating mga sundalo at sa ating mga Coast Guard. 'Di ba? Ultimo yung pamimigay ng tulong sa mga mangingisda ginagarapal ng China. Sana makita rin natin sila, mga tol, na nagpoprotesta tulad ng mga ginagawa nila ngayon dito sa pagbisita ng isang number one, no, na kaalyado nating bansa, etong Amerika. Hindi ako pro-Amerika, mga tol, hindi ako pro-China. Pero syempre, saan ka? Doon sa tumutulong sa atin o doon sa nanghaharas sa atin? 'Di ba? No-brainer, mga tol, Bakit ka makikipagkaibigan sa nanghaharas sa iyo, 'di ba? Tuloy natin. Agenda ng digmaan ng Estados Unidos sa rehiyon. Tinututulan din nila ang mga nagpapatuloy na joint military exercises na malinaw umunong senyales ng patuloy na panghihimasok umano ng Amerika sa bansa. Wow, yung Amerika ang nanghihimasok sa ating bansa. 'Di ba nga tayo humihingi pa ng tulong sa kanila? Gusto nga natin magpa-escort, mga tol, 'Di ba kasi every time na meron tayong mga resupply mission inaharas tayo lagi ng China. So ayaw nitong grupong 'to yung ginagawa ng Amerika, mga tol, no? US troops out now. Ito, binasa ko rito. US troops out now. So anong gusto nila? Manatili, mga tol, yung presensya ng CCP o Chinese Communist Party, mga tol, dito sa West Philippine Sea? Habang nangyayari ang pagtitipon, sa kabilang bahagi naman ng Ross Boulevard ay nakaantabay ang mga pulisya. Hindi naman gaano nagtagal ang Duterte tuta ng China. Oh,
Teka, 2 oras pa lang tong balitang to eh. No, nakalagay dito Oh. 2 hours pa lang tong balitang to, mga tol nagulat ako, iniisip ko baka luma na to eh. Imperialismo ibagsak, Duterte tuta ng China. Atin ang Pinas. US-China layas. Oh, okay. So nakikita natin, mga tol, ayaw nila ng US, ayaw nila ng China. O yan nakalagay dito. Para fair lang tayo, para patas lang. Atin ang Pinas, US-China layas, mga tol, no? Okay. Ang pagtitipon at bago mag alas 12 ng tanghali ay bumaklas na rin ang mga ralista. Connie? Marami Okay, so hindi naman natin narinig kung ano yung mga sinasabi nila, mga tol. Ngayon, eto, isa pang balita, mga kapatid. No, larawan ng US naval ship seized from alleged foreign spies o nakuha, mga kapatid, mula rito sa mga foreign spies na nahuli, mga tol, no? Kung di ako nagkakamali, sa may bandang Subic. Well, panoorin na lamang natin to mula rito sa teleradyo serbisyo. Dumarami mga espiya ngayon dito sa Pilipinas. Na-recover ang mga larawan at video ng naval ship ng Amerika at iba pang barko sa nakumpiskang gadget sa mga dayuhan at Pilipinong sinasabing sangkot. Yan, no? Nakakalungkot, mga tol, eh. May mga kasamang nahuhuli, mga kapwa natin Pilipino no? Masasabi ba nating sila ay nagtataksil sa ating bayan kapalit ng salapi? Sa pang-espiya, dinampot sa Grande Island sa Subic Bay ang 5 Chinese, isang Cambodian at isang Pilipino na sinasabing empleyado ng kumpanyang Ang Dek. Sinasabing nagpapanggap ang mga dayuhan bilang turista at nangingisda lang sa Grande Island. Pero ayon kay NBI Cybercrime Division Executive Officer Van Angluben, sangkot ang mga suspect sa paniniktik sa mga barko ng Pilipinas at kaalyadong bansa sa West Philippine Sea na tanaw mula sa Grande Island. Grabe. Kaya etong Grande Island, no, at saka yung Chiquita, no, ay nabalitaan natin na ito'y balak ng okupahin ng ating Navy, ng ating militar, para gawing military reservation na magagamit sa pagtatanggol ng ating teritoryo sa West Philippine Sea. We-identified Yan, ito yung mga larawan, no? Natanaw mula sa Grande Island. na ito pong mga grupo ito nagpapalipad po ng drone during daytime and nighttime in the guise of pagpapadala ng fishing bait sa laot. Ito pong mga drones na ito ginagamit to conduct surveillance ng mga passing and exiting and entering military vessels, naval vessels po ng Pilipinas, as well as yung mga kasama sa US Asiatic Fleet. Nakita rin sa gadget ng mga suspect ang larawan at video ng resupply mission ng Armed Forces of the Philippines. Na-recover din ang papel na may nakasulat na Chinese characters kung saan nakasaad ang petsa, oras at barkong lumalabas at pumapasok. Ay, alam na, pag mga ganon, ay alam na yan. Nakasulat kung anong date, kung anong oras lumalabas at pumapasok yung mga barko. Alam na, 'di ba? Mangi-espiya nga talaga 'to. Sa Subic Bay Port, nakikipag-ugnayan ng NBI sa Subic Bay Metropolitan Authority para imbestigahan ang Chinese corporation na umuokupa sa Grande Island. Grabe, ito yung mga balita ngayon, mga tol, mga nangyayari ngayon, no? Kasabay na mga nangyayaring kaguluhan din naman, away politika dito sa ating bansa. 'Di ba? No, sumasalisi sila, mga tol. Pero mo, nakalista kung anong oras, kung anong petsa pumapasok at lumalabas mga barko dito sa may Subic Bay. So talagang nagmamatsyag sila. Masakit nun, mga tol. May mga kasamang nahuling kababayan natin, kapwa natin Pilipino. Na tila baga wala akong pakialam sa Pilipinas, no? Bahala kayo dyan. Basta ako, kumikita ako. Parang ganun, mga tol. Anyway, bilang isang Pilipino, masasabi mo rito? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, mga tol. Ako nga pala si Shobaldi. Peace out.